Ilang araw bago tuluyang maghain ng resignation letter bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, inilatag ni Senator Panfilo Lacson ang isang matapang na panukala na tinatawag niyang retribution formula. Layon nitong mabawi ang tinatayang 26 bilyon na nakulimbat mula sa mga flood control projects. Pag-imbestiga, nakapag-plea bargaining sila, agreement sa gobyerno. At nagsoli man lang sila ng, sabihin na natin 80% ng kanilang loot in exchange for shorter or shortened jail terms. Agad-agad 80% of 33 billion na napunta sa Ghost Project. Easily, that's at least 26 billion pesos. Yun naman re-recover natin sa mga nakulimbat nila. Pero wala pa rin compromise kasi ang tig-usapan natin dito, restitution plus retribution. Hindi naman pwedeng restitution lang, libre na sila. Napaka-unfair naman yon. Ayon kay Lacson, hindi sapat ang paghabol lang sa mga opisyal at kontratista. Dapat ding panagutin ang mga insurance company na sumasagot kapag bumagsak, nasira o substandard ang proyekto. Giit niya, responsibilidad ng mga kumpanyang ito na tiyaking hindi naloloko ang publiko at hindi naaaksaya ang pondo ng bayan. Kasabay nito, naniniwala si House Infracom Co-Chair Terry Ryden na dapat buksan sa publiko ang ilang bahagi ng pagdinig ng Independent Commission o ICI. Sinabi niyang pwedeng manatiling pribado ang mga nasa executive session pero dapat malinaw ang saklaw nito at hindi dapat gamiting dahilan para itago ang impormasyon. Pero for example, yung pong pagbabasa ng isang affidavit na magiging public document naman anyway, na talagang na-vet na ng mga abogado, na-vet na mismo ng ICI kasi meron naman silang initial na kopya siguro nito pong affidavit na ito. Tingin ko dapat yung pong pagbabasa ng affidavit na ito at siguro yung ilang mga tanong ng mga miyembro ng komisyon, dapat pwede yung payagan na ikasa under open public proceedings. Inihayag ni Ridon na kanila nang isusumite kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang lahat ng dokumento, impormasyon at transcript ng pagdinig. Mismong si Remulla ang nagsabi na inaasahan niyang makapaghahain sila ng kaso sa Sandigan Bayan sa susunod na buwan kaugnay ng issue.